Yo, what's up mga boss? Meron nga pala kaming racket ngayon ni Papa Long. Habang nag-aantay sa isa nating kasama, nagtambay muna kami dito sa tindahan nila. At eto na nga, nandito tayo sa kalsada. At habang nasa biyahe kami at meron kaming gagawin dito sa lugar na ito, hayaan nyo muna na may ikikwento ko sa inyo tungkol ito sa isang tamad na babae. May isang babae na tamad, gusto niya yumaman agad. Isang araw nakadaan siya sa isang madilim na lugar at doon may napansin siya na may taong nakasulyap sa kanya. At lumapit siya sa taong iyon, isang matandang babae na may mahabang buhok na may bit-bit na maraming ginto. Siya ay nasilaw sa mga dalang kayamanan ng matandang babae. Kinausap niya ang matandang babae at tinanong niya, "Saan mo nakuha ang mga ginto mo?" Sabi ng matandang babae na kailangan niyang dumaan sa maraming pagsubok bago niya makamit ang gusto niya. Pero ang babaeng tamad ay galit na galit kasi hindi niya gusto ang magpakahirap para makamit ang gusto niya. Gusto niya agad-agad niya lang makukuha ang gusto niya. Hindi pala alam ng babae na ang matandang kausap niya ay ang taong pinadala ni Jesus mula sa taas. Kaya pinarusahan siya ng matandang babae. Ang parusa niya ay naging isang mahirap na babae na mas mahirap pa sa kanyang buhay noon. Kaya lagi nating tatandaan na kailangan nating dumaan sa hirap bago makamit ang gusto natin. At hindi pa nga natatapos ang aking kwento. Meron akong ikikwento sa inyo tungkol sa isang babaeng ubod ng talino. May isang alipin na naninilbihan sa isang marangyang palasyo. Siya ay may isang anak na babae. Ang pangalan nito ay Marcela. Si Marcela ay mahal ng marami dahil sa kanyang magagandang katangian. Maganda, matulungin at ubod ng talino. Lagi siyang may laang sagot sa anumang mga katanungan. Ito ay nakarating sa kaalaman ng hari ng palasyong pinagsisilbihan ng kanyang ama. Isang araw ay inutusan ng hari ang kanyang alipin upang masubukan ang katalinuhan ni Marcela. "Dalhin mo ang ibong ito kay Marcela. Nais kong ipagluto niya ako ng 12 putahe sa pamamagitan ng ibong maliit na ito." Ang utos ng hari sa alipin. Agad na tumalima ang alipin. Pinunta niya si Marcela at sinabi, ang pinag-uutos ng mahal na hari. Nag-iisip si Marcela sa mga oras na yon. Ay nagsusulsi ng damit si Marcela. "Sabihin ninyo sa mahal na hari na kung makakagawa siya ng 12 kutsara sa pamamagitan ng isang karayo na ito, ay magagawa ko rin ang 12 putahe sa pamamagitan ng maliit na ibon." Ang matalinong sagot ni Marcela. Ang alipin ng hari ay mabilis na nagbalik sa palasyo at binalita ang kasagutan ni Marcela. Lihim na humanga ang hari sa sagot ni Marcela. Nag-isip uli siya ng isa pang pagsubok. Muli niyang inutusan ng alipin. "Nais ng mahal na hari na ipagbili ninyo ang tupang ito," sabi ng alipin kay Marcela. Ngunit nais din ng mahal na hari na ibigay ninyo sa kanya ang salapi at pati na rin ang tupa. Naging palaisipan nito kay Marcela. Ang ginawa niya ay inalis ang balahibong balat ng tupa at pinagbili ito. Ipinabalik niya sa alipin ang salaping pinagbilhan ng balat ng tupa at saka ang tupang wala ng balat. Talagang matalino nga si Marcela, wika ng hari. Ngunit ayaw talaga padaig ng hari. Sa ikatlong pagkakataon ay nais niyang subukan ang kakayahan ng dalaga. Kinaumagahan ay nag-utos siyang muli sa kanyang alipin, "Sabihin mo kay Marcela na ako ay may sakit, na ang tanging lunas ay ang gatas ng lalaking tupa. Kung hindi niya ito maibibigay, ay aalisin ko sa paninilbihan sa palasyo ang kanyang ama." Utos ng hari. Sa oras din yon ay nagbigay din ng utos ang mahal na hari sa buong palasyo. Ipinagbawal niya sa sinuman ang paliligo at paglalabas sa ilog sapagat nais niyang gamitin ang ilog. Nang gabing iyon, si Marcela at ang kanyang ama ay nagkatay ng isang baboy. Ikinalat nila ang dugo sa isang malaking kumot at mga unan. Kinaumagahan, inilagay ni Marcela ang malaking kumot at mga unan sa bukana ng ilog na nagkataon na may naliligo ang mahal na hari. Nakita siya ng mahal na hari at pasigaw na nagsalita, "Bakit ka naglalaba dito? Hindi mo ba alam na pinagbabawal ko ang paggamit ngayon sa ilog? Na ito dahil sa gagamitin ko ito maghapon?" Yumuko ang dalaga at nagbigay galang sa hari. "Kamahalan, naging tradisyon na namin ang labhan, ang gamit ng taong nanganak. At dahil nanganak kagabi ng isang sanggol, ang aking ama, wala akong magagawa kundi sundin ang kinagisnan naming tradisyon na kahit alam kong labag sa inyong kautusan." "Malaking kahangalan," sigaw ng hari. "Paano magkakaanak ang iyong ama? Isa siyang lalaki." "Imposible ang iyong sinabi." "Kamahalan," sagot ni Marcela. "Tulad ng inyong utos, imposible ngang manganak ang aking ama. Tulad ng gatasan ang isang lalaking tupa." Hindi nakaimik ang hari. Inabot niya ang kamay ni Marcela at pinuri ang katalinohan ng babae. "Marcela, isa kang matalino, ubod ng talino. Ikaw ang napili kong maging kabiyak ng aking anak na prinsipe," sabi ng hari. Hindi nagtagal ay naganap ang isang marangal na kasalan. Si Marcela at prinsipe ay maligayang nagsama habang buhay. At ang aral dito ay gamitin lamang ang katalinuhan sa kabutihan at hindi panlalamang sa kapwa. Higit na makakahigit ang taong matalino kaysa taong mayaman.
ang katalinuhan ay maaaring maging daan upang iyong ikayaman. Ngunit ang kayamanan kahit kailan ay hindi maaaring makabili ng katalinuhan. Maraming salamat mga boss sa pakikinig sa aking kwento. Sana magustuhan nyo. At malapit na nga pala tayo dito matapos mga boss. Mga board members na lang ang ating nilalagay dito mga boss. Maghapon din natin tong tinarabaho mga boss. Inabot tayo dito ng alas 6 ng gabi. Maraming salamat nga po pala kay Council Attorney Jet Prias at kay Angga dahil napili niya tayo para gumawa sa wall na ito. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga kapanood ng video ito. Hanggang sa muli. Bye-bye!